Magandang araw. Ipapakita ko lang sa inyo mga kababayan itong sinupla ni Dr. Tony Liatzon, the Public Health Reform Advocate. Kasi yung sinasabi ni Bangag Marcos Jr., 'di ba, nagsasalita siya sa Suna ba niya yun o sa press ko, no? Kailan yun? Basta hindi ko na matandaan yung salita niya, pero ito siya. Iyon ang sinasabi niya. I'm happy to be able to announce, dahil sa ating mga ginagawa, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth. 'Di ba ang issue is 98 billion? 98 billion daw yung kinuha ni Bangag ayon kay sino yung chairman ng presidente ng ng DOH, si Ledesma. Si Ledesma yung nagsasabi na yung 98 billion pinatransfer sa Office of the President. So sino pa ba ang nag-utos niyan? Si Bangag, kundi si Butod. Okay? Kaya ayon kay Maharlika, noon pa yan, sinasabi na yan ni Lisa Butod, Lisa Satanas, na kukunin ang pera ng PhilHealth, ang pundo ng PhilHealth. So yung sinasabi ni Ledesma na taga DOH, 'di ba? Parang na yata siya ngayon nag-resign na yata Pinalitan na yata si Ledesma, pero tuloy-tuloy pa rin yung investigasyon sa Senado. Sabi niya inutusan lang daw siya ng Office of the President na i-transfer yung pundo ng PhilHealth. Ang gunggong din, sumunod din. Kung ikaw nasa DOH, ang panindigan mo ay para sa taong bayan, sana hindi mo sinunod. Sinupla mo sana, Ledesma. Hindi naman pira ni Marcos Jr. yun Hindi naman pira ng Office of the President yun Na ganyan-ganyan na lang, nauutusan kang ipapatransfer yung 98 billion sa'yo. Sa Office of the President. Yan ang problema. Kasi kayo, mga nakaupo, mga appointed ni Marcos Jr., mga gunggong, mga utusan. Parang nakaupo lang kayo dyan para utusan kung ano ang gagawin ni Bangag. At sunod-sunuran kayo. Wala kayong prinsipyo, wala kayong panindigan na yung 98 billion na pera na yun sa PhilHealth ay para yun sa healthcare ng mga ordinaryong mamamayan at sa mga yung voluntarily na sila, mga member. Tapos ganyan-ganyan na lang. So, ang tagal na yun Sinasabi ni Bangag Marcos Jr. na ibalik yung 60 billion. So, ngayon, pinupuna siya ni Dr. Tony Liatzon, how to read it. Na hanggang ngayon, tuparin nyo ang iyong salita, ibalik ang 60 billion sa mga Pilipino. Kasi wala pa Kaya ito ang pinakasinungaling talaga itong si Bangag. Pag nasa harapan ng preskon, ang galing ng bunganga ng hayop na putang ina ito. Sobrang kapal ng mukha mo, Marcos. Ferdinand Marcos Jr., putang ina mo. Mag-resign ka na. Ang kapal ng mukha mo, walang hiya ka talaga. Sobrang walang hiya mo. Kahit alam at kitang-kita mo na people are hate you already. We hated you. Hayop ka. Magnanakaw. Ganyan-ganyan lang ba? Pagkatapos mong utusan ang PhilHealth na i-transfer sa iyo, tapos ganun na lang ang sasabihin mo, ibalik namin, putang ina mo. May kaso kang haharapin yan, hayop ka. Hindi na ganyan-ganyan lang, ibabalik namin ang 60 billion. Pero hanggang ngayon, ayan, sinasabi ni Doktor, hanggang ngayon hindi mo pa naibalik yung 60 billion. 98 billion yung kinuha mo na pundo ng para sa mga taong bayan sa healthcare nila. Marami na ngang mga nangamatay, marami ngang nagkasakit na halos hindi magpa-check up. Dahil sa kapos ng pera. Tapos yung pundo na yan na para sana maibigay sa kanila kung ano yung pangangailangan ng mga walang-wala na mabigyan man lang sila ng gamot or ano man lang yung tulong na hayop na putang inang tulong na wala namang tulong na punta sa mga taong bayan, kinuha mo pa. Si Ledesma,
pero mismo nagsabi na 98 kinuha, pinatransfer sa Office of the President. So, sinunod din niya. So, hanggang ngayon, sabi ni Bangag, ibalik niya ang 60 billion. Grabe, no? Ganyan na lang. Ang gobyernong ito, parang yung ano ka lang ba? Yung nagtinda ka lang sa kalye, sa laylayan na, sige na, kinuha ko kahapon yung 100 pesos mo, ibalik ko na lang bukas. Parang ganyan yung klase ng gobyernong ito eh. Ganun ba ang gobyerno mo? Walang due process, walang prosesong basta lang, i-transfer mo yung pera dito sa Office of the President. Wow, transfer agad, parang sarili niyang pera, nasa bulsa niya. Putang ina. Pero hanggang ngayon, hindi pa na-transfer ang 60 billion na sinasabi ni Marcos Jr. Walang hiya talaga tong gobyernong ito. Nakakagigil, Marcos Jr., mag-resign ka na, putang ina ka. Nagkakagulo na itong bansa natin dahil sa'yo. Itong korupsyon na lahat ng ahensya ng korap, ito ang pinakakorap na administrasyon mo. Akala mo'y makalusot ka? Tandaan mo yan. Titingnan mo matapos kang bumaba ng posisyon, makatapos ka dyan bilang presidente kung makatapos kang hinayupa ka. Diba? Sunod-sunod yung kaso sa'yo. Kaya nga siguro nilagay mo si si putang inang Ombudsman Remulla para hindi ka makasukasuhan, putang ina kang Marcos ka Itong Pilipinas parang pinapatakbo na talaga ito ng mga sindikato, ng mga mafia. Ayun pa kay Maharlika. Sindikato ang putang ina. Yun sinasabi ni Percy Lapid Nang unang buwan pa lang pag-upo ni Marcos Jr. Kaya siguro ginurgur si Percy Lapid Kasi nahulaan niya na sinasabi niya itong administrasyon ni Marcos Jr. ay napapalibutan na ng mga sindikato. Kaya siguro ginurgur si Percy Lapid dahil marami siyang sinasabi about kay Bangag. Kakahiya ka, putang ina ka. Ibalik mo na yung 60 billion dahil hindi mo pira yan. Pira namin yan. Pira ng mga taong bayan yan, putang ina ka. Marcos Jr., ang kapal ng mukha mo talaga. Sobrang kapal ng mukha mo. Ayaw mo pang mag-resign. Kung bakit nangyayari itong mga korupsyon, paglugmok ng Pilipinas dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan, Marcos Jr., sa lahat ng kaguluhan, sa lahat ng pagnanakaw na nangyayari sa bansang Pilipinas. Sa lahat ng papunta na sa hill, papunta na sa lungkang, papunta na sa kanal itong Pilipinas, wala nang kabalyo-balyo ng piso. Bagsak na bagsak ang economy. Hindi ka pa rin mag-resign, ang kapal ng mukha mo. Patay gutom ka sa posisyon dahil inutil ka. Wala kang ranggo, walang natapos, bugok, estupido. Magaling lang mag-English. Ayun na, ang akala ng mga tanga, ng mga loyalista, ang talino-talino ni Bangag dahil ang galing mag-English, ang putang ina. Wala naman laman ang utak. Yan pa, hair follicle. Pag hindi ka nagpapa-hair follicle, takot magpa-hair follicle kasi totoo yung mga pinagsasabing issue na drug addict. Putang ina ka, yawa ka.